Oh, sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung ah, naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba ang sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Ano, may binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Oh, sabi Hmm. ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag Hmm. nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Mhm. Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na, yung sinabi niya pambaboy lang, Mm. or panghayop lang. Mm. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers Mm. na Kadiwa ng Pangulo. Mm. Meron pa, 'di ba? Natatandaan mo yung fake news na or rather altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Mm. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN through Pia Gutierrez Mm. ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Mm. Inigil niya ba? Oh, sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung ah, naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba ang sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring Mm. ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna, 'di ba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas Ah, araw ng mga puso, pero ah, ang ang laman ng istorya mm, natin patot sa dahan, Yusek. mm. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. Mm. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasan yung bloodbath mo? 'Di ba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Yan. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Atty. Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may kanser ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din eh. Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Mm. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? 'Di ba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video nasa live stream naman yan Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang yung kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong Oh, oh. So, alam mo na nagsisinungaling ka, 'di ba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga.
So instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng Pangulo na good news Oo. para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ay, ibig Huwag mo mong sabihin, sabihin Yusek, parang may mali siya. May mali May siya mali yung siya. pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Isang, excuse me for the word, isang kabubohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Ay, hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, oh, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. Oh. At walang video na nakita, kahit ang mga media walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. O sabihin ko, o may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Di ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo ring resbakan ng malisyosong tanong din kung ganun lang din naman ang pakay. Pero hindi hindi dapat ganun. Hindi dapat. Di ba? Kasi ayoko kitang bigyan ng malisya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong haka-haka o intriga na malisyoso. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Diba? Merong ulterior motive dito eh. Tama, sige. So, usad tayo, Yusek. Nandiyan ka na rin lang. Nakita mo naman yung news item, kaya kung binasa, pahingi naman ng konting reaksyon. May 2 senador pala ang gusto ipalitan na yung Chinese ambassador to the Philippines. Ay, paano ba yan? Tayo ba? Kwentuhan mo nga kami, Yusek. Tinanggap na ba ng presidente yan, yung bagong Chinese ambassador? At may karapatan bang presidente sabihin sa China, ayoko nito, palitan mo yung ambassador mo? At gagawin ba ng Malacanang yun? Depende yan kasi Alvin, syempre, nasa pakikipag-usap yan state to state, itong ayaw namin. Pero syempre, ang mangunguna dyan ang Pangulo. Yes. Pero hindi naman gagawin ng Pangulo na mag-initiate na ayaw ko tong ambassador na to. So, syempre, re-respetuhin din po natin kung sino ba yung itinatalagaan ng China. Opo. Kung nakikita nila na nagiging cause ito ng argumento, so, nasa China po yan na magdi-decide. Pero yung ambassador ngayon, Yusek Claire, as far as you know, nag-present na po ng credentials yan, di ba? Di ba usually ganyan, pag bago ka, pupunta ka sa Malacanang, tapos mag-present ka ng credentials mo, tatanggapin ka ng presidente. Di ba ganun yung system, yung protocol nun? Itong ambassador na bago, galing na yan dyan sa Malacanang. Oo. Nag-courtesy call na. So, kung ano man yung bangayan ngayon, for me my take, normal ito. Normal na magkaroon ng sagutan, ng bigay ng sentimiento. Kasi unang-una yung ibang mga public officials natin, especially Senado. Hindi naman to pwedeng rendahan lang ng Pangulo at sabihin niya, huwag kayong magsalita. Kasi may kanya-kanya tayong freedom of speech, freedom of expression. Kung nagsasalita yung China, maaari din magsalita yung mga parte dito sa Pilipinas. So maganda talaga dito, hanggat maaari, talagang gumamit ng diplomasya. So sino ba ang mauuna? Kanino, di ba? Kasi nabanggit ni Senator Kiko, teka lang, hindi naman Pilipinas ang nangunang magawa ng caricature. Di ba? So, di ba sana pareho lang? Sana respetuhan lang.